Welcome to Donmar TV News Channel. Ella, inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na gamitin ang kanilang air assets at ipagkaloob ang lahat ng kinakailangang suporta upang agarang maipamahagi ang mga supply ng bakuna sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa punong ehekutibo, may nakita siyang problema at hindi siya kontento sa vaccination program sa provincial o regional level. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. May nakita kaming fault lines sa overall picture ng program ng vaccination. Medyo hindi ako medyo na kontento. To this end, I have reiterated my instructions to our agencies to make sure that our local government units will receive their daily job performance so that our country can reach the target of 1 million jobs or more every day. Bukod dito, nagbigay na rin ito ng direktiba kay Interior Secretary Eduardo Año na magpatupad ng sanksyon laban sa mga local chief executives at mga lokal na pamahalaan na hindi gumagawa ng mga hakbang upang mapabilis ang pagbabakuna o hindi agad na ipamamahagi ang mga bakunang ipinagkakaloob sa kanila. Sa kabila nito, tiwala pa rin ang Pangulong maaabot ng bansa ang 50% full vaccination rate sa adult population bago matapos ang 2021. Samantala, inilatag naman ni Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ang target ng pamahalaan kaugnay ng mass vaccination ngayong buwan ng Nobyembre. Anya, sapat na ang mga dumating na supply ng bakuna para sa mass vaccination ngayong buwan at sa Disyembre. Plano namang i-roll out ang booster dose para sa health at iba pang frontline workers at third dose naman para sa senior citizens at immunocompromised sa November 15, 2021, oras na maaprubahan na ang kinakailangang requirements. Nanito ang pahayag ni Secretary Carlito Galvez. Magkakaroon po tayo ng simultaneous na November 15 at saka November 15 if all the requirements na yung EUA revision and also the SAGE recommendation will be published not later than November 15. Ayon sa Food and Drug Administration, nagsumiti na ng aplikasyon ang 4 na drug makers, partikular na ang Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at Sputnik V upang i-modify ang kanilang EUA para sa booster shots. Sa kasalukuyan, Ella, nasa 106 million doses na ng bakuna ang dumating sa bansa at 27.3 million na ng mga Pilipino ang fully vaccinated. 35.4% yan ng target adult population sa bansa. Balak kumbinsihin ni Presidential Aspirant Senator Bato de la Rosa si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-senador. Naniniwala si de la Rosa na mananalo ang Pangulo at baka nga ma-elect pang Senate President. Makikipagkita raw siya sa Pangulo bago ang November 15 deadline ng substitution period. Pwedeng pumalit si Duterte sa kahit sinong PDP laban senatorial aspirant na aatras sa pagkakandidato. Nauna nang sinabi ni Presidential Aspirant Senator Ping Lacson na malaya ang Pangulo na tumakbong senador. Ganyan din ang sentimiento ni Senate President at Vice Presidential Aspirant Tito Soto. Matatandaang inanunsyo na ng Pangulo ang pagre-retiro sa politika pero paniwala ng mga kapartido sa PDP laban, pinag-isipan pa rin ito ang pagkandidatong senador. Lumakas ang suporta kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Mindanao. Ito'y batay sa sinagawang Calles Survey ng ilang vloggers, partikular sa Butuan City, Hingog, Misamis Oriental at Surigao City. Sa survey ng vloggers of Bugwak TV, pinakita ang pinaka-preferred presidential candidate si Marcos sa mga working class. Kabilang sa mga lugar na inikot ng mga vlogger ay mga lansangan, downtown, terminal ng bus at mga palengke. Ilan sa mga katangian kaya mas pinili nila si Marcos ay ang malinaw na programa ng standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas. Meron itong political will, walang pansariling interes kundi interes ng Pilipinas. Niniwala si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinakailangan ng mas malaking pondo ang ilaan sa medical research ngayong may nararanasang pandemya. Ayon kay Marcos, ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM na bagay ngayon dahil may pandemya ay tila hindi naman nabibigyan umano ng importansya. Tinutukoy ni Marcos ang maliit na budget para sa research center. Anya, nasayang ang mga oportunidad, gayunpaman may pagkakataon pa naman lalo't natukoy na ang mga problema at pagkukulang. Gate ni Marcos, dapat palakasin
ang mga pasilidad ng ating research, lalo't napakalaki ng halaga nito, lalong na ngayong may pandemya. Para naman kay later Representative Lucy Torres Gomez, mahalaga ang debate dahil karapatan ng taong bayan na marinig sa mga kandidato, lalo na ngayong pandemya, ang kanilang mga plano, lalo na kung na may kinakaharap ang bansa na pandemya. May good news pala ako sa inyo mga ka-BBM. At nag-confirm na po yung attorney. Yan. Nag-confirm na po yung attorney. Nag-confirm na po yung attorney ni Ma'am Sara. Pero I don't know if this is true. Ha? I don't know if this is true. Pero may confirmation galing sa attorney niya na may tendency na si Ma'am Sara ay tatakbong Vice President. So, this is a big good news mga ka-BBM dahil kapag nangyari ho ito ay landslide na. Landslide na nga, di ba? Yes, confirm na nga daw, sabi. Oh. So, kung confirm na yan, so kailangan natin mag-celebrate mga ka-BBM, ha? Oh. At eto, yan ha? At eto mga ka-BBM, isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ko na landslide kasi si Sir BBM at saka si Ma'am Sara, kapag yan ang umupo bilang isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, anong mangyayari sa bansa natin? Di ba? Isa sa, naku, Diyos ko, hindi ko maipaliwanag mga ka-BBM, pero kung yan ang nagsanib at naging presidente at vice-presidente ng ating bansa, sigurado, ito na po ang sinasabi nila na tuloy-tuloy na ang pagbabago ng ating bansa. At ito pa, mga ka-BBM, lahat ng mga senador ni Sir BBM o senador ni Ma'am Sara, yun lang ang iboboto natin. Wag ilagay na natin sa inidoro itong mga dilawang pig na to. Wag na natin papapasukin kahit sinong mga dilawang pig diyan. Wag na ho kayong magpapapasok kahit isa sa kanila. Ha? Oo, i-landslide na natin pati yung mga senador nila BBM at saka ni Ma'am Sara, ha. Yung mga senador ni BBM at saka ni Ma'am Sara, landslide na yan. Wag na ho ninyong papasukin ang mga dilawang pink. Ilagay na natin sa inidoro lahat yung mga yan, ha. Once na nangyari yon, ay nako, uwian na to mga ka-BBM. At mukhang gaganda na ang ekonomiya ng ating bansa, di ba? Pag nangyari yan. Landslide na yan. Ayan, sinasabi nga nila mga ka-BBM na confirm na nga daw na si Ma'am Sara ay tatakbong vice-presidente ni Sir BBM. So, if that's the case, kailangan na nating magdiwang mga ka-BBM, ha? Ayan, paano? Kailangan na nating magdiwang, ha? Oh, kaya magtulong-tulong ho tayo mga ka-BBM na kung may alam ho kayo, mga ka-BBM, ha, kung may alam ho kayo na ginagawa ng ibang grupo dito sa Hong Kong, please lang, bigyan niyo po ako ng video o ng picture. Bigyan niyo ho ako ng video o picture para meron ho tayong ebidensya sa mga ginagawa ho nila. Kaya yung mga nanonood sa akin na nandito ngayon sa Hong Kong, please, I need your help. Lahat ho kayo, I need your help. Na kung may alok ho sa inyo, mag-oo lang kayo. Pero please take note na kailangan ninyo ng ebidensya, ng picture para meron ho akong ebidensyang maipapasa sa ating pwedeng pagsumbungan po. Kaya nga sinasabi ko mga ka-BBM, etong hawak-hawak ko ngayon, yung mga hindi pa po nakapanood kanina, itong hawak-hawak ko ngayon na mga survey ko dito sa Hong Kong, itatago ko lahat ito mga ka-BBM. Itatago ko lahat ito. Kasi once na dinaya nila si Sir BBM, ito lang, isasampal ko sa kanila to. Dahil, ito nang katunayan mga ka-BBM, ha? Kaya nga ako araw-araw, linggo-linggo pala, na nagsusurvey dito sa Hong Kong para may kopya ho tayo. May kopya ho tayo na si Sir BBM ang number 1 dito, na hindi nila pwedeng dayain. Di ba? So, hindi tayo po pwedeng manahimik na lang in case na dadayain nila si Sir BBM dito sa Hong Kong. Kaya nga sinasabi ko, na meron tayong ebidensya na in case man na matalo si Sir BBM dito sa Hong Kong, may ebidensya ho tayo. Kaya hindi ko itinatapon itong mga ginagamit ko sa survey ko kasi itong gagamitin ho natin, 'di ba? Kaya ito na ang tamang pagkakataon natin mga ka-BBM. Magtulungan ho tayo. Yan ha, magtulungan ho tayo kasi ginagawa na ng mga dilawang pink ang kanilang modus operandi na number 1 daw po si BBM dito sa Hong Kong. Which is nakita nyo naman dun sa aking live kahapon na bawat nagsusurvey ako, itinatanong ko kung totoo ba, kung naniniwala ba sila na number 1 si Lenny rito. Ang sinasabi ng ating mga kababayan ay hindi naman daw number 1 dito at fake news naman yung kanilang sinasabi, di ba? Kaya wag ho tayong mangamba mga ka-BBM. Meron ho tayong hawak-hawak na katunayan na number 1 si Sir BBM dito, di ba?
Kaya hindi nila tayo pwedeng dayain, hindi nila tayo pwedeng loko-lokohin, di ba? Kaya wag na ho silang umasta-asta na sila na yung number 1 dito sa Hong Kong. Di ba? Magdasal ho tayo mga ka-BBM, magdasal ho tayo na sana'y maging malinis ang eleksyon dito sa Hong Kong. Dahil kapag ang nangyari ay number 1, itong si Leni rito sa Hong Kong, sigurado, gagawa kami ng way para magkaisa ang mga bayani dito sa Hong Kong. Hindi tayo papayag na ganun ang mangyayari dahil kitang-kita naman ang ebidensya mga ka-BBM na number 1 dito sa Hong Kong si Sir BBM. Kaya itatago ko to. Itatago ko itong survey natin dahil magagamit natin to balang araw. Masasabi ko sa inyo, magagamit natin to balang araw, di ba? So, yun ang isa pang good news natin, yung sinabi ko kanina na ayan, marami nagsasabi na confirm na nga na si Madam Sara ay tatakbong Vice President ni Sir BBM. So, kailangan talaga natin mag-celebrate. Baka alam nyo naman, pag yan ay naging Vice na si Duterte, ano nang gagawin natin, di ba? Solid na yan, landslide na yan mga ka-BBM. Wala na tayong poproblemahin yan, di ba? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga ka-BBM sa patuloy yung suporta kay Sir BBM at saka kay Ma'am Sara. Ha? Kaya nga ang sabi ko sa inyo, sana magtulungan ho talaga tayo. Magtulungan tayo mga ka-BBM. Ha? Ayan, sabi dito ay dapat pati yung mga video ng survey mo itago mo rin. Solid na evidence kung yung listahan, okay. Okay, nandyan naman. Yung mga videos ko naka-upload naman yung ating video. Kaya wag ho kayong mag-alala mga ka-BBM. Dahil yung ating video ay safe na safe nandyan. At hindi naman na magagalaw itong ating page, 'di ba? Magtulungan lang tayo mga ka-BBM. Oo, ha? Oo. Sabi ni Madam Lily, after election daw magse-celebrate. Ano, ililibre nyo ba ako? Ha? Baka naman meron kayo diyan. Baka naman po pwedeng ilibre nyo naman ako dahil alam nyo naman ako'y nagtatrabaho lang dito sa Hong Kong. Punta ka rin dito minsan, sabi ni Maricel Novo. Ayan, thank you so much sa inyo. At yung mga kaibigan natin na ayan, solid BBM from Canada, sabi ni Errol Agbayani. Thank you so much po Ma'am Errol. At yung mga solid na BBM natin from Italy, ayan, from Canada, from Singapore, from Malaysia, from Thailand, from ano pa yon? Yung isang bansa na Philippines, hindi na nakakalimutan. Sa Pilipinas, syempre, 'di ba? Ayan, sa USA, ayan.